Maray na aldaw sa ating lahat. Ating unawain ang paggawa ng Output 3.3. Gamit ang triple Venn diagram, paghambingin ang tatlong anekdota. Titik A, Mongheng Mohametano sa kanyang pag-isa ni Idrisha, isinalin sa Filipino ni Roderick P. Orgelles. Titik B, Mula Nasreddin, isinalin muli sa Filipino ni Roderick P. Orgelles. At titik C, Akasya o Kalabasa ni Consolacion P. Conde. Batay sa tinalakay o pinag-aralang mga anekdotang Mula Nasreddin, Mongheng Mohametano at Akasya o Kalabasa, paghambingin ang mga katangian ng akda gaya ng estilo ng may akda, hatid na aral sa madla, maging bisa sa pangkaisipan at pandamdamin. Ating tinalakay di ba ang Mula Nasreddin at Mongheng Mohametano sa klase. Kinakailangan na inyong nalaman ang mga tagpuan, katangian ng tauhan, maging ang aral na hatid nito sa inyo bilang mambabasa at mag-aaral. Samantala, ang Akasya o Kalabasa naman ay inyong babasahin at uunawain sa inyong mga tahanan at matapos maunawaan ang tatlong anekdota, saka kayo dadako sa paghambing ng mga pagkakatulad at pagkakaiba nito. Gumamit ng triple Venn diagram o anumang hawig na grapikong presentasyon. Sa tipikal na paggamit ng triple Venn diagram ay maaari kayong mag-customize o gumawa ng sariling disenyo ng triple Venn diagram. Basta huwag kalilimutan na kinakailangan ninyo mapaghambing ang tatlong anekdota na ating tinalakay. Ang paghambing ay sasagawa sa paraang pasulat na diskursong pasalaysay. Kinakailangan sa pamamaraang pasalaysay ninyo isasagot ang mga pagkakaiba at pagkakatulad ng tatlong anekdota. At gayon din naman, pasulat ninyo ito gagawin sa isang Oslo paper. Magdikit ng mga larawan o kaya'y gumupit ng larawan na may kaugnayan sa gawaing ito bilang dibuho o disenyo maging palamuti. Maaari ding gumamit ng ibang klase ng pandisenyo, maging malikhain sa paggawa ng Output 3.3. Tingnan ang halimbawa ng format ng output na ito. Kung inyong makikita sa gawing kaliwa, narito ang titik A, ang Mongheng Mohametano sa kanyang pag-iisa. Sa malaking portion ng triple Venn diagram na titik A, dito po ninyo isusulat o ilalagay ang mga pagkakaiba o mga katangian ng unang anekdota na wala sa dalawang anekdota pa na inyong paghahambingan. At yan po yung sa titik A. Samantalang sa gawing kanan nyo naman, sa titik B ay ang Mula Nasreddin. Sa malaking porsyon naman na ito ng titik B, dito naman ninyo isusulat o ilalagay ang mga pagkakaiba, katangian ng ikalawang anekdota ng Mula Nasreddin. Sa gawing baba naman ay ang titik C, ang Akasya o Kalabasa na pinababasa at pinauunawa ko sa inyo sa inyong mga tahanan, ay dito naman ilalagay sa malaking portion ng titik C ang mga pagkakaiba ng Akasya o Kalabasa sa dalawang naunang anekdota. Pagdating naman sa gawing kaliwa, may makikita kayo na titik A at titik C. Ano po yung pagkakatulad ng dalawang anekdota sa titik A at titik C? Pagkakatulad ng Mongheng Mohametano at pagkakatulad ng Akasya o Kalabasa. Sa gawing itaas naman, titik A at titik B, ano-ano ang mga pinagkatulad ng Mongheng Mohametano sa titik B na Mula Nasreddin. Samantalang sa gawing kanan naman, ano-ano ang mga pinagkatulad ng Akasya o Kalabasa sa titik B na Mula Nasreddin. At panghuli, ano-ano ang mga pinagkatulad ng tatlong anekdota, ang titik A, B at C, na ilalagay po sa pinakagitna ng inyong triple Venn diagram. Pakatandaan, kinakailangan ay lubos po ninyong naunawaan ang tatlong anekdota upang kayo'y makapaghambing ng mga pagkakatulad at pagkakaiba ng tatlong akdang ito na ating tinalakay.
Sa likod naman ng Oslo paper ay ilagay ang titulo, Output 3.3, buong pangalan, unang apelyido, sunod ang unang pangalan at panghuli ang inyong gitnang pangalan. Kapag sinabing gitnang pangalan, ay ibigay po ninyo ang kahulugan mismo ng inisyal ng inyong gitnang pangalan. At kung wala namang gitnang pangalan, ay huwag nang lagyan. Baitang at pangkat, kung ano man ang pangkat ninyo ay ilagay po ninyo, pangalan ng guro, ginoong membrebe, at petsa kung kailan ito ipapasa. Ika-6 ng Marso, taong kasalukuyan. Tandaan, sa likod po ilalagay ng Oslo paper ang mga detalyeng ito, samantalang sa harap naman ng Oslo paper ang mismong output na pinagagawa sa inyo. Pamantayan sa pagmamarka. Paano nga ba kayo bibigyan ng grado o score sa pinagagawang Output 3.3? Nilalaman kung kayo ba'y mahusay na kapaghambing ng mga pagkakatulad at pagkakaiba ng naturang anekdota, makakakuha kayo ng 9 puntos. Kung kayo'y malikhain sa paglalagay ng disenyo, pagguhit at iba pang klase ng pagiging malikhain, makakukuha naman kayo ng 7 puntos. At kung kayo ay on-time magpapasa, makakukuha naman kayo ng 3 puntos. Sa kabuuan, ito ay 20 puntos. Ang Output 3.3 ay ipapasa sa araw ng Miyerkules, ika-6 ng Marso, taong 2024. Diyos mabalos sa inyong pakikinig.